Hey, what's up guys? PJ Minds here of GY6PH and welcome back to our channel. So in today's video, medyo maiiba tayo. So first time ko magpo-post ng tungkol sa kotse dito sa channel na to. Although dun sa dati kong channel, yung PJT Minds, nakakapag-post naman ako dun. Kaso mga car wash lang. Ang problema ng unit na to is aircon. Ito ay Getz 1.1 gasoline engine, 2011 model. So far, wala naman ako naging problema sa unit na to na malala. So ito lang, first time niya nagloko. Usually, humihina yung lamig niya. Pero this time, bigla na lang siya nawala. So ibig sabihin, may problema. Kasi usually, humihina lang yung lamig. Then, recharge pre-on, okay niya. Pero this time, as in, wala talaga siyang lamig, and then yung magnetic latch ng aircon compressor ay hindi nag-engage nandito sa loob, hindi kita sa camera, madilim, so hindi nag-engage. So nag-troubleshooting muna ako, chinek ko yung sa may fuse box, yung relay, yung fuse, then yung switch sa loob, yung mga sensor like pressure sensor dito sa low side, chinek ko. Wala naman ako nakitang kakaiba o problema. Tapos siniram ng kapatid ko yung unit na ito, pina-check niya sa aircon shop, sabi niya binacuum naman daw, tas ni-recharge lang. After 3 weeks siguro, more or less, nawala ng aircon ulit, nawala yung function ng magnetic latch. So naisip ko malala yung leak na to kasi naulit, hindi nakuha sa recharge. Ngayon, bumili ako ng manifold gauge. Ayan, para ako na mismo mag-troubleshoot. Una, ang binili ko ng Freon is yung nasa lata lang na 300 grams. So nilagyan ko kasi iniisip ko baka nagkamali lang ng install ng takip, hindi pinalitan yung o-ring. Yun, pinalitan ko yung o-ring dito. Tapos in-install ko, ni-recharge ko yung Freon. Okay na, lumamig na. Tapos ayun, after 1 week nawala ulit yung lamig. Talagang may leak, sabi ko. Ngayon, ang problema, in-inspect ko tong aircon system, yung line niya, yung expansion valve. Tinignan ko, cold AC o yung low pressure, tsaka yung high pressure. Ito, ay hindi pala to. Saan yun? Ito, high pressure, sorry. Ito yung high pressure, chinek ko, dry siya, doon hanggang sa compressor. Visually chinek ko, wala akong makita na leak. Yan, kung makikita nyo, may alikabok pa, diba? Dry yan. Ito, yan, binulat-lat ko na to, wala pa rin ako nakita. Tapos kahapon, kinargahan ko to ng Freon para yun nga, i-double check ulit. Bumili na ako kasi ng Freon. Ito, yung 3 kg. Di na yung nasa lata na 300 grams lang. Nirecharge ko, then after that, ginawa ko soapy water, tubig na may sabon, tapos yung sponge, pinabula ko, tapos nilagyan ko to, yung mga palagay kong pwede pagmulan ng leak, expansion valve, yung mga dugtungan, kaso wala akong nakita. So yun, ang storya na itong troubleshooting natin. So ngayon, kaya nag-decide ako bumili ng UV dye para sa aircon. Ito, so first time ko lang gagamit nito. Yan, ito, UV dye. So ito ay 5 ml. Pwede na sa unit natin yan, palagay ko. Ayan, meron siyang injection na kasama. So yan yung gagawin ko ngayon. Maglalagay ako ng UV dye sa system para i-check yung kung saan nanggagaling yung leak. Ang duda ko dito is nasa evaporator, nasa loob. Kasi tuyong-tuyo yung buong aircon system natin. Pwede rin nandito sa may condenser. Pero yun nga, visually, okay naman yung condenser. Wala naman parang mamasa-masa na part. Yun, makakatulong tong UV light tsaka UV dye sa pag-troubleshoot ko. So ito ang ating na-obserbahan. Ang problema ko ngayon, ang PSI niya, pressure ay parehas, low side tsaka high side, nasa 110. Tapos kung titignan natin, ang Fahrenheit ngayon ay 93. Wala kasi ako na temperature na merong degree Celsius. Pero pag kinonvert na siya, yung 93 ay 33 degrees Celsius pag kinonvert siya. Yan, 94. Nasa 34, 33. Dito sa R134A, nandoon siya sa 33. Tama yung reading. So, ibig sabihin, hindi nag-exist yung leak. Ngayon, pagka pinaandar ko to, may posibilidad na hindi nagbawas yung Freon. So, hindi ako makakapagdagdag ngayon. Kasi nasa tamang pressure siya. Ibig sabihin, tama yung karga ko kahapon. Nasa 31, 32, 33, 93, 94. Ayan, no? Yan yung ambient temperature natin. Nasa 33 ngayon, hapon. So, ang gagawin ko ngayon is papaandarin ko yung unit. Observe natin yung aircon. Kung hindi siya nagbawas, hindi ko may kakasatuparan yung plano ko. Yan, buksan natin yung park light para makita nyo. So ito, nakatapat sa coldest aircon settings natin. Tapos blower, bubuksan ko.
And then yung AC switch, yun, nag-activate yung ating aircon compressor. Narinig ko siya, nag-activate yan. Nararamdaman ko malamig na yung hangin na lumalabas sa vents natin. Yan. Walang temperature itong unit na to, so gagamitan natin is yung tester ko kanina. So yan, malamig naman yung hangin na lumalabas sa kanya ngayon. So siguro yung leak nito ay sobrang liit contrary dun sa palagay ko na sobrang laki. So yan na, 5:35 yung oras. So yan, halos 15 minutes nang bukas yung aircon system natin. Tapos max yung hangin. Then max din yung lamig, yung settings niya. Tapos nga pala, pagka magte-test kayo ng ganito, buksan nyo yung mga pintuan tsaka bintana kung hanggat maaari, para yung aircon natin mapuwersa siya tapos hindi mag-automatic. Kasi kapag closed system, syempre matagal ka mag-aircon, 15 minutes, di ba? Posible na ma-reach niya yung maximum temperature niya, mag-automatic yung aircon. So tignan na natin yung gauge natin. So ito na yung gauge natin. Ang reading niya is 40 sa low, and then halos 190 sa high. So hindi pala, 180 lang, 180 sa high. Ayan, 40 tapos 180. So nasa normal range siya. Siguro magpapakawala na lang ako ng Freon sa low side para makapaglagay tayo ng UV dye. So ito na nga, yung pressure niya is 40-180. So ang gagawin ko, magbabawas ako sa low side. Lalagay ko dito sa tubig. Wala tayong pang recover eh. Tapos pagka nalagay na siya dito, unti-unti natin siyang i-release. So ayan. So ayan. So ito, nagsali na ako sa syringe natin. Lalagay natin siya dito sa ating suction valve. So wala pa siyang 5 ml yung nakuha ko. Medyo mahirap kasi. Sana hindi tumapon. So yun, nalagay ko na. Inabot na tayo ng dilim. Pasensya na. Ang init kasi sobra kanina. So ngayon, ang gagawin natin is lalagay natin yung Freon. Sasaksak natin yung suction valve. Masarado pa rin dito sa ating low side. Ngayon, bubuksan natin tong Freon. Pero, tataob natin. Yung UV dye ay may itulak niya. So, magpapakawala tayo ng konti, pero hindi dito, sa may baba, para hindi kumalat dun sa loob ng ating makina. So yan, nakapagpakawala na ako. Nga pala, gumamit kayo ng gloves, tsaka protection sa mata pag gagawa kayo ng ganito. So magkakarga na ako ng Freon unti-unti sa low side. Kapag magkakarga na tayo ng Freon, pwede na natin horizontal ng ganito yung tangke para sa ganun, kalahating hangin, kalahating liquid Freon yung pumasok. So tapos dito sa manifold, pitik-pitik lang. So medyo madilim na eh, pero dito makikita sa sight glass, ayan, dumadaan yung Freon. Yan, observe natin. Yun, nag 200 na yung high side natin, tapos 40 pa rin yung low side. So, ibig sabihin, tamang Freon na yung nakarga ko. So, sa ganitong makina, maliit lang. Hindi mo kailangan ng sobrang daming Freon. Siguro, wala pang kalahating kilo. Kasi sa van, umabot ng halos 1 kilo eh. Malaki naman yung van, tas dual aircon. Nang reading natin is 40-200 na. So, papatayin ko na tong Freon natin, tapos i-disconnect na natin to. So ito na nga ang ating reading, 200, lagpas ng onti, tsaka lagpas sa 40. Malamig pa rin yung loob, sakto to ngayong gabi. Makikita natin kung may leak kapag pinatay na natin tong ilaw at gumamit tayo ng blue light. Tignan nyo, nag-mess up dito. Kita nyo? Ayun may green. Diyan kasi ako kanina, nag-release ng Freon, hindi ko na nahagip yata sa video. So, kitang-kita agad siya kung may leak. Ganyan dapat. So, yan. Ito, mga talsik lang to kanina. Nung nag-release tayo ng Freon. So, ito dito. Mga talsik lang din.
Okay, ayun. Aha. Wala, kahit expansion valve, wala. Ito nga yung sabi ko, kaya ako gumamit ng UV light kasi yung ano natin, dry na dry. Yung system natin sa aircon system natin. Yan. So far, wala pa tayo nakitang leak kahit na gumamit na tayo ng black light. Ito yung ginamit ko kanina, oh. Ngayon, kung mapapansin nyo, talaga nagliliwanag, di ba? Ayun, oh. Kasi ito yung natapong ko kanina. Ayan, kita nyo, kulay green. So, dito sa system natin sa makina, wala pa ako nakikita. So, babalikan ko na lang siya habang pinapa-under muna natin tong aircon. Na ang reading ay okay naman. Nasa tamang reading naman. Hindi kulang sa freon. So, update ko ulit kayo. Ito yung UV dye, oh. Tignan nyo. Nalagyan ako sa kamay. So, effective dapat siya, di ba? Ayan. Kita nyo? Kumikinang yung mga kuko ko. Nagugas na ako ng kamay niyan, ha? Pero kitang-kita nyo pa rin. So, sana makita natin ang leak sa system. 3 days later. Yun, update ko lang kayo. Ito na yung ating reading sa static pressure gauge. Halos 100 siya. Tapos, ang ambient temperature is nasa 31. Yun. So, medyo tama siya kasi malamig pa ngayon. Hindi katulad nung nag-testing tayo nung nakaraan. So, yun, doon makikita yun, no? R134A. Tapos, yung temperature. Kung anong temperature siya. So, iba-iba yun sa R12 tsaka sa R22. Ayan. Hindi ko alam kung na-focus ng camera. Ayan. So, update ko lang. 3 araw na yung nakalipas. Simula nung nagkarga ako ng UV dye, wala akong makitang leak. Tapos yun nga, okay naman yung static pressure niya. Then, okay din yung lamig. So, palagay ko, hindi nagbabawas ng freon to. Or, napakaliit. Kailangan gamitin yung unit para matagtag. Tinignan ko sa expansion valve, sa linya, dito sa compressor, dito sa condenser, wala rin. Tapos, binuksan ko na rin yung sa may evaporator, wala rin ako nakita. So, pahihirapan tong leak na to. Siguro sobrang liit. Or, na-activate siya pag natagtag yung unit. Kasi kapag ginamit, dun lang nababawasan yung freon siguro. Kasi 3 days na eh. Ginagamit ko na siya, pinapainit ko siya, tapos tinitignan ko yung temperature kung nagbabawas o hindi. Kung nababawasan ba yung lamig o hindi. Pero yun nga, hindi naman. Ganun pa rin performance niya. Yung pinakamababa ko reading is nasa 12 degrees Celsius. Tapos minsan nasa 14 kapag sobrang init. So, tatapusin ko na lang muna tong video. Gagawin ko na lang tong part 1. I-update ko na lang kapag nakita ko na yung leak. Kasi kung hihintayin ko pa yung leak na makita, tapos ipagpapatuloy ko itong video, medyo mahaba na din eh. Para medyo umigsi. Yan, update ko na lang kayo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. O nga pala, kung may katanungan kayo or may comment kayo, napansin sa ginawa ko, comment nyo lang sa baba at sasagutin natin yan. Bye!